Eto na nga yung cellphone na mapapaawit ka ng kanta ni Samsung. And medyo mapapaawit talaga ako dito guys. Dahil nga, nabili ko lang siya sa halagang 10,000 pesos which is 50% off compared sa kanyang SRP na around 20k. Bagsak presyo talaga. And this might also be the best 10,000 pesos na nabili ko ngayong 2026 guys. Dahil nga, kumpleto talaga siya. Meron ka ng magandang camera system na merong ultra-wide, macro, tapos sharp na rin when it comes to the results. Pagdating sa battery naman, sakto lang dahil nga 5,000 mAh. Pero, mabilis na rin yung kanyang sinusupport na charging. 45 watts na. Lahat ng mga dapat nyo malaman dito guys ay sasabihin ko sa inyo. Pero, medyo spoil ko na kayo. Parang maganda siya sa lahat. So, kung nagmamadali kayong bumili na kayo. Hindi na tayo magre-review. Wala na, yun na. But yes, kung andito ka pa rin, tapos gusto mo talagang malaman kung ano yung mga pwede nyong gawin about this phone or kung gaano nga ba talaga siya kaganda when it comes to my experience while using it, well, definitely watch this video dahil nga magkaroon ng review and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JTeen TV. Oh, by the way, meron tayong 5 phone giveaway ngayong June. Kung gusto nyo makasali, mag-subscribe lang kayo. Pero kung ayaw nyo naman, baka sa July. Mas malupit yung giveaway natin sa July, guys. Pero kung gusto nyo talaga, mag-subscribe na. Sayang naman. Now, eto naman yung makukuha mo kapag bumili ka ng Samsung A37. Eto na, yung smartphone. Pagkatapos nyan, Type-C to Type-C na cable, mga papel, at saka yung SIM ejector pin. After that, wala na, guys. Wala siyang adapter, wala siyang case, wala. So kung bibili ka nito, gagastos ka na naman. Bibili ka ng fast charging na adapter para dito sa kanyang cable. So kailangan Type-C din. Pero kung gusto nyo maglagay ako ng link, sige, ilalagay ko na lang sa description box. Now, pag-usapan naman natin etong phone na to. Maganda yung build niya. Totoo ba? Well, tingnan natin. Unang-una, pagdating sa kanyang color, eto guys, ay nasa charcoal. Meron ka pa iba't ibang choices like yung white, violet, at saka yung green ata. But yes, para sa akin, eto, maganda to. The only bad thing about this phone is that madali siyang kapitan ng mga fingerprints and smudges. Kailangan mo ng case, kailangan mo ng protection. But so far, okay na talaga siya pagdating sa kanyang build. Dahil nga, eto ay meron ng glass back and glass front. Classic frame nga lang siya, pero hindi naman halata. Dahil nga, maganda yung pagkakagawa niya guys. Flat yung kanyang frame, tapos meron pang parang umbok dito sa kanyang mga buttons para alam mo talaga na andito sila. And it really works. Maganda siya. Super premium hawakan for its price. Based sa aking research guys, Corning Gorilla Glass Victus Plus na yung back and front na glass netong phone ito. So matibay ito guys. And also medyo less din yung chances na magkakaroon ng scratches both back and front. Maganda talaga yung kanyang pagkakagawa guys. Ganon lang kadali. Tapos pagdating sa design, halos same lang sila sa lahat ng mga A series ngayon. Magkamukha lang sila actually ng Samsung A57. So kapag hindi ko sasabihin kung ano yung A57, ano naman yung A37, mapapasabi ka na, uy, same lang yung dalawa. Ganon. And mas mahal yung A57. So okay na rin. No. Ngayon, when it comes to the buttons and ports naman, dito guys, sa baba nakalagay yung kanyang SIM card tray which is nagsusupport ng 2 SIM card. Hindi mo na to pwedeng salpakan ng SD card dito. So kung nakukulangan ka sa storage niya which is either 128, 256, or 512, hanggang doon ka na lang talaga. Hindi mo na pwedeng i-expand. Katabi naman ito, yung kanyang microphone, Type-C port, another microphone, and yung kanyang speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers, and yung kanyang power button. Dito naman sa left side, wala tayong nakalagay. Tapos sa top naman, meron tayong nakalagay na 2 microphones. Oh my god, napakadaming microphone. This just means na kapag mahilig kayo mag-video call, o di ka naman mag-video, or mag-recording, maganda yung mga mare-record yung audio dahil nga malupit, 4 na microphone guys. Usually, 2 lang. And then, eto rin guys, ay meron ng 2 speakers since etong kanyang earpiece dito ay nag-a-act na as the secondary speaker. Overall, malupet yung pagkakadesign niya, especially sa 10,000 pesos. Paldo talaga to. Hindi ko na sasabihin merong bad thing about this phone dahil halos lahat dito guys, plastic pa rin. Wala pang dual speaker. Tapos, yung sasabihin ko sa'yo ngayon na IP68 na rin to. Nako po, mapapakamot ka na talaga ng ulo dahil nga paano nila ginawa to? Like, bakit sila nag-sale ng ganito kababa? 20k, naging 10k? Nako, pwede mo pa tong
pang ilangoy guys. Dahil nga yung IP68 means na pwede mo na tong masubmerge ng up to 1.5 meters in 30 minutes. So di ba? Perfect na para sa mga riders natin dyan na medyo takot pa rin sa ulan dahil masisira yung kanilang mga smartphone. Dito guys, hindi na kayo matatakot pa. For me, hindi ko i-recommend na ilangoy. Pwede mo lang yun gawin, pero gawin mo lang yun kapag marami kang pera. Dahil nga kapag wala kang pera tapos eto lang yung smartphone mo, patay. Kapag nasira, ako pa yung sasisihin mo ngayon. Huwag ganun. Isa pang maganda about this phone is that nagsusupport na to ng eSIM. Yes, napansin ko guys na uso talaga yung eSIM sa labas. Magagamit mo na siya. Kasi yung ibang mga smartphone at this price point, hindi pa rin sila eSIM capable. And with this one, maganda to guys. Dual SIM siya, either one physical SIM plus eSIM or dalawang physical SIM. Depende na sa inyo yun. Now, let's talk about the display of this phone. Kung mapapansin nyo, andito na yung kanyang optical fingerprint reader guys. Nasa ilalim na ng display. And so far, mabilis naman yung pag-unlock niya. Although I've seen a lot of phones na mas mabilis pa dito. Pero eto, parang mas secure and mas reliable talaga. When it comes to the specs naman, eto ay merong 6.7-inch Super AMOLED display with 1080p Full HD Plus resolution, 120Hz refresh rate, and up to 1900 nits of peak brightness. For me, yung kanyang manual brightness is just around 1000 nits, which is malapit na rin. Pero if you're using it under the sun, tapos naka-auto brightness, mama-maximize mo na yung kanyang brightness capability, which is around 1900 nits. Para sa akin, sobrang bright na nun. Kaya naman, even while using this outdoor, magagamit mo talaga to. Like, klarong-klaro pa rin yung kanyang display. Di katulad ng iba na sobrang dim na kailangan mo pang ilapit sa inyong mga mata. Eto guys, hindi mo na gagawin yun. Like, ano ba to? Tama ba to? Meron mo ganun. Malay ko sa'yo. But yes, display-wise, eto pa rin guys, ay meron mga bezels all around. Nagustuhan ko lang is that pantay-pantay siya pagdating sa top, sides, and even to the bottom part. Maliit lang din yung kanyang punch hole dito. Kaya naman when it comes to watching movies, videos, immersive pa rin yung dating netong Samsung A37 5G. But if you want something more na mas manipis pa talaga pagdating sa mga bezels, I would say na yung target mo talaga is yung Samsung A57 5G. Eto kasi guys, pagdating sa kanyang display, halos same sila ng Samsung A56 na meron pa rin mga bezels all around. Don't be disappointed dahil nga sa katagalan mo sa paggagamit dito sa phone na to, mag-a-adjust na yung mga mata nyo na mapapasabi kayo na okay din pala. Hindi naman mapapansin yung mga bezels kapag matagal na. Especially kapag mahilig kayo mag-gaming guys, mas maganda kapag meron pa ring bezels dito sa kanyang mga sides. Less yung chances na magkakaroon kayo ng mistouch. Pagdating naman sa durability ng kanyang display, like I've said kanina, eto ay merong Corning Gorilla Glass Victus Plus na merong MOS level 5. So, matibay ito guys. And gawang Samsung. So, alam nyo na, natatagal din. The only downside I would say about this one is that alam naman natin na yung mga Samsung devices is like, meron talagang chance na magkakaroon ng mga green line. Especially yung kanilang mga Super AMOLED display. So, tandaan nyo lang yan. Baka after 2 to 3 years, meron ng green line dito. Yun lang talaga siguro yung masasabi kong problema about this phone. So far, okay naman siya. Mabilis, maaasahan, and perfect na para sa ating daily use. Like pagdating sa Facebook, TikTok, YouTube, sobrang bilis, sobrang smooth na ng display na tong phone na to. Pero yun na nga, good luck na lang sa green line dahil nga hindi na yan haka-haka guys. Marami na yung nagkakaroon na Samsung user ng ganon. Pero hindi naman sa lahat ng smartphone nila. Kaya naman, tingnan na lang natin. Good luck to me, good luck to you. Now, let's talk about the performance of this phone. Pwede na ba to pang gaming? Yun yung mga tanong ng mga taong hindi pa nakagamit ng Samsung. Kaya nga medyo mahal siya. And karamihan sa kanila, sabi nila, ay, camera lang yan, hindi yan pwede pang gaming. Well, totoo ba? Legit ba yun? Sure ka na? Pagdating sa kanyang specs, eto ay merong Android 16. Eto yung latest na available right now. Malapit na yung Android 17. And it's a good thing dahil nga kapag Samsung, napakahaba ng kanilang software support. Eto na naman ay merong up to 6 major Android updates. Wow. So hanggang Android 22, galing Android 16. Napakalupit. Pwede mo tong gamitin for a long time. Meron ditong One UI 8.5 right now. And so far, pagdating sa kanyang UI, malinis naman siya. Para sa akin, if you want a simple looking software, okay na to guys. Like, para siyang iPhone in a sense, sa kanyang pagiging simple lang. And hindi siya masyadong wordy, kaya naman napakalinis niyang tingnan. One UI ng Samsung, para sa akin, gustong gusto ko talaga. Actually, same sila currently ng software ng aking Samsung Fold. And nag-enjoy ako kapag gamit ko to. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang performance. Eto guys, ay merong Exynos 1480, which is a 4nm processor, and Xclip 530 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, meron ako ditong Realme P
P4 power, which is merong MediaTek Dimensity 7400 Ultra. And eto yung parang equivalent netong Exynos 1480. Kung makikita nyo naman sa kanilang Antutu benchmark, eto guys ay nakakuha ng 1,039,000, while eto naman ay nakatungtong lang ng 1 million talaga. Baka may chance pa 900 plus lang to. So it means na almost the same or mas better pa ng konti yung processor ng Samsung A37 5G. It also comes with 8GB of RAM that is perfect na hindi pa naman ganun kabigat yung mga pagmo-multitask natin ngayon sa ating mga cellphone. So okay na rin yun. Although mas maganda sana kung 12GB na. But yes, hindi na tayo magre-reklamo. Paldo na tayo doon sa kanyang 10K na presyo. Tapos meron din tong UFS 3.1 when it comes to the storage. Kaya naman pagdating sa opening ng apps and games, mabilis na rin etong si Samsung A37. Now, let's talk about the gaming part. Dito sa Mobile Legends guys, makakakuha to ng Ultra Graphics with super frame rate. And with that one, you can play smoothly ng Mobile Legends dito guys, 90 FPS. And like I've said, smoothly, especially kapag naka-wifi ka lang, nasa loob ng bahay, hindi po siya mag-iinit. Playable na playable, makakapatay ka talaga ng maraming kalaban using this one. Smooth kasi, mabilis na rin yung touch sampling rate niya. Kaya naman, okay na siya when it comes to Mobile Legends. Now, masabi kong same lang to dito sa Honor of Kings, as meron na din po siyang ultra pagdating dito sa game na to. Yung Honor of Kings, sobrang smooth, parang wala lang yan dito kay Samsung A37. Mare-recommend ko na talaga para sa inyo to guys. Kung Honor of Kings or Mobile Legends lang naman yung laruin mo. Dito naman sa Call of Duty guys, ito ay merong either very high graphics with very high frame rate or high graphics with max frame rate. And kapag naka-enable yung max frame rate, you can go up to 90 FPS using this device. Ngayon, bakit ko masasabing you can go up to 90 FPS? It's because enough naman na yung kanyang processor. Makaka-handle na siya ng ganito. Tapos it supports 120 FPS when it comes to its refresh rate. That is why pwede ka nang mag 90 FPS. Ngayon, sadly, hindi ka makaka 120 FPS dito dahil nga wala namang available na settings. So, sabihin na lang natin na yung available na settings, pwede mong i-maximize yan and you can still play very smoothly using this device. Maganda talaga to guys pagdating sa mga games na yan dahil nga, syempre, hindi siya mabigat. Dual speakers pa. Malakas na rin yung speaker niya. Malakas din siyang sumagap ng wifi. Tapos kapag magde-data kayo, mabilis na rin yung network netong phone na to. 5G kasi to. Tapos again, meron pang eSIM. Ngayon, dito na medyo matcha-challenge etong phone na to, which is the Genshin Impact. Unang-una, kapag meron kang 128GB na storage, do not download this game. Parang 40GB ata yung full resources. Tapos 20 plus gig naman yung kanyang basic lang. And sobrang laki nun. Like kapag meron ka pang iba't ibang mga games, mapupuno ka agad yung storage netong phone na to. Kasi nga, again, 128GB lang na variant yung nag-sale. Yung 256GB medyo mahal pa rin. So, stay lang tayo sa 128GB. Okay? Ngayon, kapag nag-download ka talaga and gaming ka, katulad ko, na, tester, reviewer, kumbaga, naglaro ako ng Genshin Impact dito guys, and sadly, hindi siya makakaabot ng 60 FPS smoothly. Kapag 30 FPS naman, eto, hindi siya masyadong nag-iinit, maganda naman yung aking gameplay, kaso nga, again, kung nasa SRP to, hindi ko to i-recommend. Like, 20k plus, mas maraming mga smartphone na makaka-run ng smoothly 60 FPS or higher dito sa Genshin Impact. Pero sa 10k guys, wala talaga. Like, anong 10k ngayon yung makakapaglaro ng Genshin Impact smoothly? I don't think na merong mas better dito. So, again, paldo. Yeah, boy. Now, let's talk about the battery of this phone. Eto na siguro guys, yung weakest point netong Samsung A37 5G. It's because it only has 5,000 mAh of battery. Yung weakest point lang talaga is yung kanyang battery. Medyo maliit siya, especially in today's world na nasa 7,000, 10,000 mAh na. Katulad nito, 10,001 mAh of battery. Nako po, dalawang ganito yung equivalent ng battery na itong isang phone na to. Realme P4 Power. Ang lupit, di ba? But yes, using this device, makakaabot ka naman ng 1 day. Kapag naka-wifi ka lang, hindi siya ganun ka-draining. Pero kapag naka-mobile data ka, baka siguro half day ka lang dito sa phone na to. Yes, ganun siya guys. Dahil nga, syempre, I would say na medyo draining yung kanyang high quality na display. Tapos naka 5G ka pa. Sobrang draining nun. Especially kapag mag-gaming kayo, nako, magdala kayo ng charger or power bank palagi. Now, the good thing about this one is that supported na po siya ng 45 watts charging. Kaso lang, meron na namang downside. Wala siyang kasamang adapter.
Yun lang, kailangan mo pang bumili. But yes, pagdating sa aming test dito sa pag-charge, umabot ako ng around 1 hour and 15 minutes from 0 to 100% dito sa Samsung A37 5G. Sakto lang, hindi ganun kabilis, pero hindi naman siya mabagal. All in all, decent lang po siya when it comes to its battery. Kung okay ka lang dito, I think magugustuhan mo yung pag-uusapan natin next. This is the camera of this phone. Tatlo dito sa kanyang likod. Eto guys, ang 50MP main camera, 8MP ultra-wide, and 5MP macro. Nilakasan pa talaga. 5MP lang pala. Pero at least meron. Pagkatapos naman yan, meron po siyang 12MP na selfie camera. And when it comes to the video capability, eto guys ay makakakuha na ng 4K at 30fps, both main camera and selfie camera. So, okay na talaga. Sa main camera niya naman, meron na din tong OIS, which means na mas stable na yung pagbe-video ninyo. O di ka naman, hindi na kayo makaka-capture ng mga blurry shots dahil nga stable siya. Tapos, meron din po siyang face detection autofocus. So, mabilis yung pag-autofocus niya. Hindi po siya matagal na kailangan mo pang itutok ng ilang segundo para mag-focus. Hindi siya ganun. Ngayon, let's talk about the results. Kung makikita nyo naman, nakaka-pogi talaga. Like, pogi naman ako, pero what? Nakukuha niya talaga kung ano yung tunay na color ko. Ganun kalupit, eto si Samsung A37 5G. It has a better color production, better sharpness, and better quality overall dito sa kanyang presyong 10,000 pesos. Wala akong makita na pwede nyo ikumpara dito, guys. Fast yung pag-capture, fast yung pag-process niya. Hindi siya tumatagal dahil nga kung ano yung capture nyo, ganun din yung kakalabasan niya. Hindi na siya nagkakaroon na parang after na image processing. It just means na capable talaga yung camera niya na hindi na siya kailangan pang mag-rely sa AI or image processing after the fact na kumuha kayo ng picture. And yes, I would say na this is one of the best camera that you can get pagdating dito sa presyong to. 10,000 to 15,000 pesos, wala na tong kompetensya, guys. Except na lang siguro pag nag-sale, yung kanyang Samsung A57 na brother. Maganda rin yun. They almost have the same camera, same DNA. Pero yun na nga, dito kay Samsung A37 5G, if you want to take photos and videos, okay na to, guys. Even the selfie camera, natural, accurate yung kanyang color production, and sharp na rin siya, even with the 12MP. Ngayon, sa video quality naman, try natin. Okay, ito guys, yung video quality using the main camera dito kay Samsung A37 5G. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie. So, eto naman guys, yung selfie video camera. Look at that. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Oh my God! Kung gusto nyo mag-vlog guys, this is it. Nire-recommend ko na agad etong si Samsung A37 para sa inyo. But you have to know something first. If gagamit kayo ng 4K dito sa kanyang main camera, medyo magkakaroon kayo ng zoom in. It just means na kapag mag-video kayo gamit yung kanyang back camera, medyo mahihirapan kayo kapag ganun. Pero kapag 1080p at 60fps naman, hindi po siya zoomed in. Ngayon, try naman natin dito sa kanyang ultra-wide. Gusto ko itong malaman. Ito naman, yung ultra-wide video niya. Ano sa tingin nyo? 1080p at 30fps. 1080p at 30fps nga pala to. So, let's see. Now, dito naman sa kanyang ultra-wide camera, guys, medyo less na yung kanyang quality. Medyo less na rin pagdating sa kanyang color production. So, again, recommended ko na yung kanyang main camera and selfie camera. The ultra-wide, on the other hand, hindi masyado. Pero at least, meron ka pa ring option. Pagdating sa zoom naman, aabot to ng up to 10x. Yes, 10x lang po. Pero with that one, hindi na masyadong kita or hindi na masyadong detailed yung inyong makukuhang pictures. All in all, mapa-video man or photo dito kay Samsung A37 5G, this is the best that you can get pagdating sa camera dito sa presyong 10,000 to 13,000 pesos. Sasabihin ko na lang na dun sa presyo na yon. Dahil nga yung iba, medyo maganda naman when it comes to the main camera, pero hindi masyado sa selfie. Meron namang maganda sa selfie at saka main camera, pero walang ultra-wide. Dito guys, kumpleto ka na. Wala ka nang hahanapin pa. Even the macro is usable sometimes. If you want to take a closer photo o di ka naman yung mga maliliit na bagay, pwede mo na yung gawin dito sa kanyang macro mode. Marami ka pang mode dito actually, katulad na lamang ng night mode, super slow-mo, slow motion, and even hyperlapse. So yun na nga, medyo naging speechless tayo dito. Sa 10,000 pesos na nabili ko to, paldong-paldo pagdating sa camera. All in all, recommended ko ba etong si Samsung A37 5G? Ako po, kung hindi nyo pa na-get, sobrang obvious na nun. Bakit hindi ko pa i-recommend to? Eh, sinabi ko na nga, maganda yung camera niya, maganda yung performance, okay na rin pagdating sa display, tapos decent lang siya pagdating sa battery. Yes, yung battery lang talaga yung medyo problema dito guys. And
also yung kanyang long-term na lifespan pagdating sa display. Dahil nga, again, the green line issues, hindi pa rin talaga yan na-solve. So, yun na naman ata yung mga dapat yung malaman about this phone. So far, kapag nag-sale to ulit, bilhin nyo na. Gusto ko talagang matry nyo to guys. Dahil nga, minsan lang mangyari to. Especially ngayong 2026 na napakamahal na ng mga devices, smartphones, lahat nagmahalan na dahil na sa AI. And also, pagdating na rin sa kakulangan ng RAM at ROM, lahat na talaga nangyayari para magmahal yung mga smartphone natin. And yet, si Samsung baliktad yung ginawa. Nagmura, nag-sale. Pero yun na nga, kung ako lang naman, bibili na ako. Pero kayo ba? Okay ba kayo dito? Comment down below. Again, meron tayong upcoming na phone giveaway. Kaya naman, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na. That's it, I'm JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.